Ang Pilipinas daw ngayon, mga sangkay, ay nasa crisis na at nasa emergency level na. So ano nga ba ang masamang nangyayari ngayon sa Pilipinas? So ayon po sa isang opisyal, mataas na opisyal ng ating pamahalaan, ang Pilipinas ngayon ay nasa delikadong sitwasyon. Kung kaya't kailangan na pong magdeklara di umano ng state of emergency sa buong bansa. Well, alamin po natin yan mga sangkay kasi ang alam lamang po natin, mataas na po ngayon yung presyo ng oil. Nakita ko nga kanina yung post ng isa sa mga kaibigan natin, no? Sabi po niya, 4 na litro ng oil, mga sangkay, 400 na po ang kanyang binayaran. Ganun po kataas ngayon. Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So ito ngayon ang sitwasyon mga sangkay. Ayon po kasi kay Senator Bam Aquino, nasa emergency level na ang estado ng napakaraming pamilyang Pilipino. Senator Bam Aquino on Monday reiterated his call for the government to declare a state of national emergency dahil daw po sa patuloy na pagtaas ng presyo ng oil at patuloy na pagtaas ng inflation. So, kailangan na daw pong magdeklara ng state of national emergency. At ulitin ko mga sangkay, itong nangyayari ngayon sa Pilipinas ay nangyayari rin po sa ibang bansa. Okay? Hindi po ito nagaganap sa Pilipinas lamang dahil si BBM ang presidente at ito ang ginagawa ng mga opisyal. Nangyayari po ito kasi krisis po ito ngayon sa buong mundo. Kasi nga po nagaganap ang digmaan. At may mas malala pa pong mangyayari sa mga susunod na araw dahil nga po nagbabala si Donald Trump na kapag hindi binuksan ang Strait of Hormuz nitong Iran, dudurugin na ng Amerika ang lahat ng mga oil facilities ng Iran na isa sa nagsusupply sa buong mundo. Kapag nangyari yan, alam nyo na, mga sangkay, tataas lalo yung presyo ng oil. Pero yun na nga po, ang Pilipinas ngayon, yan po ang problema. Saan kukuha ng supply ng oil ang ating bansa? Kaya nga po ngayon, dumarami po yung bumibili ng mga electric vehicles. Kasi yun ang nakikita po nila mga sangkay ng mga sasakyan na kumbaga magaan sa bulsa. Hindi kailangan ng oil. Sabi pa nga ng iba mga sangkay, naririnig po natin na mas marami po ngayon ang bumibili ng mga electric vehicles, mga sangkay. Kasi nga po, nakita nila na ito daw po yung solusyon talaga, yung mahal ng oil. Tapos may inflation pa, tapos dagdagan mo pa yung sasakyan mo. The oil, 'di ba? Kaya nga po sa China, mga sangkay, mostly sa mga sasakyan po nila doon, mga electric cars. Kasi nga po, ito po yung transformation ngayon ng buong mundo, mga sangkay. Namomodernize na po, nade-develop, nagiging advanced na po ang bansa. Tayo naman, late po tayo. Pakunti-kunti pa lamang po tayo dito, mga sangkay. Pero ngayon, mag-i-evolve ang lahat. Kaya nga po, hindi na po ako magtataka kung sooner, no? Dahil sa mataas na demand ng electric vehicles, dumami na po yung mga electric cars sa kakalsadahan. Under such a state, the President could exercise broader authority to redirect government funds toward financial assistance and implement measures to freeze prices of basic goods. Pero mga sangkay, alam nyo kung noon pa po nila sinulusyonan yan? Yung pagpapapasok ng mga dayuhang negosyante, 100% ownership. Hindi sana hindi ganito tayo na problema. Kumbaga mayroon po tayong
kaunting problema, pero hindi po yung kasing lala ngayon. Kasi kung marami mga negosyante sa ating bansa, hindi po tayo ganun kalala na yung effect po talaga matindi ngayon mga sangkay, 'di ba? Yung kinakatakot nga po ng iba ngayon, yung panic, baka magpanic yung mga Pilipino, tapos magkagulo yung mga syudad. Diyos ko po, mga sangkay. Pero ito lang masasabi ko, kahit sinong umupo ngayong presidente, wala pong magagawa sa nangyayari ngayon. Wala pong magagawa. Kasi gera po yan eh. Alam nga naman, pahintuin niya yung mga yan. Kung kaya nilang pahintuin si Donald Trump, kaya nilang pahintuin ang Iranian regime, then ayos yun. Pero masasabi ko lang, wala pong makakapigil sa mga yan. Kahit sino pang umupo. Sa madaling sabi, magpalit man tayo ng liderato, same pa rin ang situation. Ang masama pa po doon, lalala ang sitwasyon. The senator added that if the government were to impose a national emergency, Aquino would strictly monitor it against potential abuse or exploitation. Mahalaga mag-declare, sabi po ni Ma'am Aquino, mahalaga mag-declare na sila ng state of national emergency dahil nasa emergency level na ang estado ng napakaraming pamilyang Pilipino. Nung tumaas yung presyo ng gasolina at diesel, ramdam na ramdam iyan ng napakaraming Pilipino. Buti nga po mga sangkay, yung electricity po natin, yung energy supply, hindi po nakaasa sa oil. Kasi kung tulad tayo ng ibang bansa na yung kanilang energy supply nanggagaling sa oil, lahat nakaasa po doon. Ako po, malamang sa malamang, malala pa po itong sitwasyon natin ngayon, mga sangkay. Baka panay brown out na po tayo, Diyos mio marimar. Ngayon nga po mga sangkay, ito ang gagawin daw ng ating pamahalaan. Bumubuo na ang gobyerno ng Crisis Management Committee dahil sa epekto na nagpapatuloy na giyera sa Middle East. Nanindigan naman ang palasyo na wala tayong krisis sa supply ng langis. Alam niyo yung sinasabing walang krisis sa supply ng langis ng government? Kayo ba? Kayo ba? Nakikita niyo naman yung paligid. Wala bang krisis ng supply ng langis? Ako tatanungin, mayroon eh. Kasi dumadaan ako eh. May mga gasolinahan po, may mga oil station na wala na pong diesel, wala na pong ganitong uri ng oil. Mayroong krisis, aminin na lamang po natin. Pero ang tingin ko dito, kaya nila sinasabi to para hindi po magpanik ang buong bansa. Yan po ang express report ni Maricel Halidi. Kahit walang patid ang paglobo ng presyo ng petrolyo, iginiit ng Malacanang, walang krisis sa langis ang Pilipinas. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi oil crisis ang nararanasan ng bansa dahil hindi naman tayo kinakapos sa supply. Ang tawag daw doon, price disruption. Sabi po kasi ni Secretary Sharon, may dalawang klase po ng krisis. Sa supply at sa presyo. So ngayon po, kung pag-uusapan po natin ang supply, ay wala po tayong sasabihing krisis pagdating sa supply. Maybe meron pong price disruption dahil nga po sa nangyayaring oil crisis sa Middle East. Ito'y kahit mismong sa bibig ni Pangulong Marcos nang galing ang salitang krisis. We had to accelerate all of this because of the oil crisis that is happening. Itong problema is because of the war in the Middle East. Sabi ni Jose Castro, krisis sa Middle East ang tinutukoy ng Pangulo rito at hindi oil crisis sa Pilipinas. Kakarambolan na. Mayroon po tayong krisis sa oil. Ako nakikita ko yun eh. Kasi may mga supply po ng oil sa Pilipinas na kapusta-kapusta. Yung iba nga pong oil station, may na sila, may limited na supply na lamang. Ikaw, ganito, kailangan. Ito lang yung ipapa-load mo sa oil mo. Tapos next na, hindi ka na pwedeng magdagdag ng marami para lahat mabigyan. Ganun po. So mayroon pong krisis sa oil. Pero kahit pa iginigiit ng palasyo na walang krisis, bumubuo na rin sila ng Crisis Management Committee. Of course, kapag po binigyan natin ng sinabi po nating crisis committee, ito po ay tututok. Lalo na kung ano ba ang pangangailangan ng ating mga kababayan, paano hindi mapuputol ang supply ng ating mga pangangailangan sa oil, sa fuel at sa mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Kanina, personal na sinalubong ni Pangulong Bongbong Marcos ang higit 340 Filipino workers mula sa Saudi Arabia.
So marami na po talaga ngayon nag-uuwian mula po sa ibang bansa, no? Kuwait, Bahrain at Qatar na nakabalik na sa Pilipinas kaninang umaga sa kayang ika-4 na chartered flight na gamit sa repatriation. Kabilang dito si Alicia na sinalubong ng yakap ng kanyang pamilya mula Pampanga. Nung nandun po ako sa Qatar, yun nga po, nung may nagaganap na pagsabog po doon, may times po na nawawalan na pong pag-asa, baka hindi na po kami makauwi. Si Merlin naman, tila nabunutan ng tinik nang makaalis sa Kuwait. Po, hindi po ako makatulog po talaga dahil po pag matulog po ako, ang lakas po ng pasabog. Talaga totoo po yan. Grabe yun. Yung mga naririnig nila na pagsabog, galing po yan kasi sa Iran. Inaatake po yung Middle East, mga kapwa Muslim, no? Inaatake ng Iran yung mga kapwa nila Muslim. Ganyan po kalala, ganyan po kasama yung gobyerno ng Iran, mga sangkay. Kaya nga po nababad trip na ngayon itong Saudi Arabia, Qatar, UAE dahil nga po sa ginagawa ng Iran. Well, ito po ngayon ang totoong picture or status ng ating bansa. And let's pray for our nation, mga sangkay. Medyo, patibayan ng loob ito, mga sangkay. At ipagdasal po natin ang mga leader natin at ang buong bayan, mga sangkay. Kasi hindi biro ang nararanasan natin ngayon na epekto nitong gera. Alright, so ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.